konti na lang, ha? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ma? Ma? Konting-konti na lang. Nakikita ko ng ulo. Okay, bye. One, two, three, push! Push! Come on, Iha. Two, Sige. three, push! Push! One, Some more, two, some more. three, push! Dad! Dad! Don't worry, Iha. She'll make it. Malapit na, malapit na. Bye, push! One, Some two, more, some three, more. push! Push! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na. Babae ang apo ko! Babae ang apo ko! Wow. Babae. Wow, ang ganda. Ang gandang bata. Ang ganda ng apo natin. Bago pa man sila nakilala bilang mga tanyag na dermatologist at cosmetic surgeon, naging makulay na ang pag-ibig ni na Doctors Manny at Pai Calayan. Iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan nila bilang magkasintahan at mag-asawa. Ngunit lahat ng ito'y nagsilbing puhunan nila para sa isang matagumpay na pagsasama. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng pag-ibig ni na Doctors Manny at Pai Calayan. Juby, yan yung sinasabi ko sa'yo. Kilala mo ba siya? Si Pai Cabrera yan, anak ng abogado. Hindi mo kilala si Pai? Classmate natin yan, ano ba? Mabuti kung gano'n. Iba ka talagang pumili. Sandali. Miss? Anong oras na? Bakit sira relo mo? Wala na? Manny, huwag mo nang ulitin yun, ha? Panis na yung diskarte mo yun. Alam mo, obvious naman may gusto sa'yo Manny Calayan na yan, no? Oo nga, panay yung pakit at pakitang gila sa'yo nun. Anong pakitang gilas? Ang sabihin mo, mahangin talaga ang Manny Calayan na yan. O hindi talagang matalino yon. Ikaw ba naman mag-pre-med sa UP eh? Speaking of, Hi girls, pwede ba akong sumali sa experiment niyo? sure, you can join Pai. May nakalimutan pa pala kami. May kukunin muna kami. Oo nga. Alisin muna kayo. Saan kayo pupunta? Bilar! Ninay! Huwag niyo kong iwan dito! Manny, samahan ko na. Upo ka. Ano yung procedure? Kinaibigan nga at niligawan ni Manny si Pai. Halos araw-araw silang magkasama hanggang sa... May tanong ka kamo. Pai, may problema ba? Ha? Wala. Ano nga yung tanong mukha mo? I just want to say, yung tungkol sa tanong mo, Yung tungkol sa tanong ko? Yung about kung pwede kita maging girlfriend? May sagot ka na. I've been doing a lot of thinking lately and And I think I'm in love with you.
Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita? I love you, Pai. I love you too, Manny. Hindi na ako bababa sa inyo, ha? Do you really have to go to the province? Dito ka na lang kaya magpasko. Pai, pagkatapos naman ng Christmas break, babalik din ako dito. Eh kahit kasi Lucena ka lang, parang ang layo-layo mo eh. Kung pwede nga lang, huwag nang umalis, eh. Kaya lang, kailangan, eh. My parents are expecting me. Na-realize mo ba simula nung maging tayo, ito na ang pinakamatagal na magkakahiwalay tayo? Alam ko mahirap, pero kailangan kayanin natin. I'll call you every day. Malay mo, next year, sa amin ka na magpasko. Okay. Okay, bye. Bye. Ingat ka dun, ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Pai, I love you. I love you too. O sige na, baka lalo ka pang gabihin yan eh. Ingat ka, ha? Pai? Pai, I'll miss you. Ngayon pa lang, I already miss you. I didn't expect it would be this hard. Don't worry, I'll be back soon. Sa pagbabalik ko, I promise you, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Okay? Sige na. Nakagabihin ka lalo eh. I love you. O yan, mga anak ni Oni. Kanino? Oni, Oo, kay oo, Oni. ito, malaki na. Ito, Merry Christmas, Merry Daddy. Christmas. O ito, mga Good anak boy. ni, Oh, Merry ni Christmas. Baby. Merry Christmas. Yung mga anak ni Chris. Merry Christmas. Oh, Merry Mga anak Christmas. ni Say Merry Glenn. Eto, marami na nga tao dito eh. Dito kasi nag-gather mga relatives namin pagka-Christmas Day. Oh, kamusta naman ang babes ko? Eto, miss na kita. Don't worry, 1 week na lang, babalik na ako dyan sa Manila. Hey, I love you. I love you too, Manny.
that? Ate. Mamaya na tayo mag-usap. Tapusin ko lang yung phone call ko. Di ba usapan natin, tatapusin mo man yung med school mo? Ano to kay live yung narinig ko? Ano? Kagaya kasi mga kapatid natin na unahin mo na yung pag-aasawa bago pag-aaral? Ate, I said, mamaya na tayo mag-usap. Tama kayo narinig ko. May girlfriend ka sa Manila. Ano ka ba, ate? Parang batang munti yung kausap mo, ah. Aba, Manuel. Sinasagot-sagot mo ng kapatid mo dahil lang sa babaeng yan. Ibaba mo ang telepono. Ibaba mo yan. Tutol man ang kapatid ni Manny, tinupad pa rin niya ang pangakong babalik siya sa Maynila. Dito na sila nagpasya ni Pai na magtanan. Para hindi mahalata sa bahay, paunti-unting kinuha ni Pai ang mga damit niya sa bahay nila. Ate, bakit parang nagulat ka yata? Hindi naman ah. Ano to? Bakit ang dami mong dalang damit? Ano kasi, mainit kasi pa nag-field work kami, kaya nagbabaon ako ng pamalit. Ah, oo nga pala. Siya nga pala, pera mo kang jacket mo, ah. Ay, Regina. Ay, bakit wala nang halos damit dito? Ano kasi, hindi pa ako kasi nakakapamalansya, kaya hindi ko pa nalalagay sa closet yung mga damit ko. Ah, sige po ate, hiramin ko to, kunin ko na. Pakihintay na lang po, bababa na po si Kuya. Salamat, ah. Sige po. Alam mo ba, muntik na ako mabuking ng kapatid ko. Buti, muntik lang. Imagine, wala silang kalam-alam. Unti-unti mo nang kinukuha yung mga gamit mo. At magtatanan na yung ate nila. Pero sandali, sigurado ka ba na pumayag si Juvie na dito mo tayo tumuloy? Oo naman, nakausap ko siya kagabi. Ina-expect niya tayo today. Ay, Manny. Hi, Juvie. Hi. Medyo naligaw kami. Matagal na kasi ako hindi nakakapunta dito sa inyo. Oo. Juvie, bakit may problema ba? Kaya sa inyo eh. Nakauuna ako sa inyo kagabi pero nalaman kasi ng nanay ko na tanan lang kayo. Na hindi pa kayo kasal. Kaya hindi siya pumayag. Ayaw daw niyang mangonsinti. Mani, sensya na. Wala akong magawa eh. It's okay. Oh, we understand. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. So, paano ngayon yan? Saan kayo tutuloy? Eh, huwag mo na kami intindihin. Madali na yun. O, paano? Mauna na kami, ha? Ay, sige. Thank you, ah. Thank you Sensya na. Ingat na lang. Okay lang. Sige. Ingat. Sigurado ka bang okay lang dito? Oo, okay lang kay Nobi. Kaya lang, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Dahil alam kasi ni Mami itong bahay ni Nobi. Kapag nalaman ni Mami na nagtanan tayo, sigurado, dito siya pupunta. Pare! Oh, merienda muna kayo. Uy, thank you, ha? Salamat, ah. Ikaw, pare. Sino kaya to? Baka naman nagtanan din. Talaga. Kain ka muna. Masarap to. Subukan natin. Sinasabi ko na nga ba, nagtanan kayo ng babaeng yan! Tinatagdagan mo ang mga problema namin ng daddy mo? Hindi ka na naawa sa daddy mo, may sakit siya, magtatanan ka. Pinapag-aral ka namin tapos ito lang ipapalit mo sa mga sakripisyo namin.
Napilitang umuwi sa kani-kanilang mga bahay sina Pai at Manny. Samantala, wala namang kamalay-malay ang pamilya ni Pai sa kanyang muntik na pakikipagtanan nito. Oh, anak. Ginagabi ka yata. Anak, may pagkain dyan ha kapag nagugutom ka. Hindi pa po ako nagugutom, Mapa. Papanik na muna po ako sa kwarto ko. Okay. Good night. Good night. Good night, anak. Tinatatagal mo ang mga problema na amin ng daddy mo. Hindi ka na naawa sa daddy mo may sakit siya magtatanan ka. Ang babae ka? At hindi mo kayo tapos sa pag-aaral niyo, magtatanan kayo? Naging hadlang man ang pagtutol ng mga magulang ni Manny sa pagsasama nila ni Pai, sadyang hindi pa rin matatalo ng kahit na anong pagsubok ang tunay na pag-ibig. Kaya't hindi nagtagal ay nagpa siyang magpakasal sa huwes sina Manny at Pai, kahit lingid ito sa kaalaman ng kani-kanilang mga magulang. Dad, sasabay ba kayo sa akin sa pag-uwi ko sa Lucena tomorrow night? Sa 1 linggo na siguro. Marami pa nga asikusuhin ng mami nyo dito sa Maynila eh. Army, ikaw na munang bahala sa ospital, ha? Manny, pwede mo ba kayong pag-drive ng daddy mo? May lalakarin kami sa Intramuros, eh. Oh, hindi ako pwede, ma eh. Meron akong exams this afternoon. Exam o date? Ako na. Hello? Hello? Pare, anyan ka pa rin sa bahay? Abay, nandito na si Pai. Anytime, darating na yung magkakasal sa inyo. May bilisan mo, pumunta ka na dito. Sige na, ngayon din. Oo, sumitsyempo lang ako lang, mami. Punta na ako dyan. Sino yan, Manny? Kaibigan ko po. May tinatanong tungkol sa exams namin mamaya. Sige na, pare. Papunta na ako dyan. Sige, ma, dad. Mauna na ako. Tagal naman niya. Don't worry, darating na rin yun. Oras na. Darating. On the way na. Iha, ang oras ba darating boyfriend mo? Because I have an appointment in 30 minutes. Ayun na si Manny! Akala ko hindi ka na darating. Pwede ba naman yun? Judge, tuloy ang kasal. Andiyan na si Manny. Tuloy ang kasal. Tuloy ang kasal. Natuloy din ang kasal ni Manny at Pai. Ngunit hindi rin nila naitago ang katotohanan sa kanilang mga magulang. Ano pa nga ba ang magagawa natin kundi ipakasal ang dalawang to sa simbahan? Andiyan na yan, eh. Ma, I hope you understand that this is going to be an important event sa buhay namin ni Pai. Sana you stop making it sound na parang napipilitan lang kayong ipakasal kami. Kung may choice naman kami, talaga namang ayaw pa namin maikasal ka. Ang mabuti pa kaya ang tungkol sa kasal na lang ang pag-usapan natin.
Kesa ganitong parang napipilitan tayong lahat. Basta para sa akin, kahit kasal na sila, ayaw kong mabuntis agad si Pai hanggang hindi sila natatapos ng pag-aaral nila. Sa wakas, humantong din sa simbahan ang pagsasama ni Pai at Manny. Akala nga ni na Pilar, ang laki-laki ng ginastos natin sa wedding. Ang hindi lang nila alam, marami lang tayong sponsors. Yung venue, sinagot ni Uncle Tony. Si Auntie Vicky naman, sinagot yung photos and video coverage natin. And not to mention, si Ninang Zenny na siyang gumastos sa gown ko, no? Ay, teka nga pala, yung invitations, sagutan ni Tita Rosal, di ba? Oo. Ay nako, ang sarap talaga ng maraming friends na mayaman. Oh, Manny, bakit? Wala. Naisip ko lang na back to reality na tayo. What do you mean? What I mean is, tapos na ang event. Balik eskwela na tayo. Magbabayad ng mga tuition fee. To think na nabubuhay tayo sa stipend and allowance from our parents. Manny, don't tell me. Nag-worry ka. Una, hindi bagay sa'yo, no? And pangalawa, makakatiis naman ako na hindi muna tayo magde-date. At saka makakatiis din ako na hindi mo tayo magsisine. And don't you worry, pagdating sa pagkain, akong bahala sa pagluluto. At say mo ha, gourmet cooking pa ang gagawin ko. Well, tipid nga lang sa ingredients, pero kaya kong gawing parang pagkain pang hotel. Isa pa yung naalala ko eh. Makikisama pa ako sa parents mo. Manny, huwag mo nang intindihin yun. O sige, ako na lang ang bahala sa pagluluto sa pagkain natin. At saka, ako na rin na maglalaba at magpa-plancha ng mga damit natin. Okay? Huwag ka na mag-alala. Bait talaga ng misis ko. Ang ganda pa. Swerte ko! I love you. I love you. Mula ngayon, dito na kayo sa apartment unit na ito titira. Dad, sigurado kayo? Wala ba mag-occupy ng unit na to? Kahit na ba meron eh. Uunahin ko ba naman sila kaysa sa anak ko? Tulong ko na sa inyo ni Manny ito. Para hindi na kayo kailangan problema pa sa renta kung ibang lugar ang uupahan ninyo. Kanya lang, huwag niyo na muna sasabihin sa mami niyo na libre kayo dito, ha? Po? Hindi ho. Magbabayad ho kami. Si Manny, parang namang ibang tao. Bakit ba? Dad, salamat ho sa offer niyo, pero hayaan niyo na ho kami magbayad. Kahit naman paano, may pera naman ho kami. O sige, kayong bahala. Pero talagang hindi na kailangan. Ayusin nyo na ito ngayon. Kaya iwanan ko na muna kayo. Pagbalik ko, pagandahin ninyo, ha? O sige, anak. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye, anak. Salamat po, Dad. O, sige na, Manny. Ingat po. Salamat. Namuhay ng simple ang mag-asawa. Pero hindi nila natupad ang ipinangako nila sa ina ni Manny. Manny, kinakabahan ako. Tama na. Sigurado ako kapag nalaman ni Mami na magkakaapo na siya sa atin, siguro naman makakalimutan niya yung kondisyon na bawal ka magbuntis. Relax ka lang. Aba, napabisita yata kayo. Oh well, don't tell me lumuwas kayo ng Lucena nang wala kayong sasabihin. Mami, buntis na ho si Pai. What? Hindi ba napagkasunduan natin na hanggang hindi kayo natatapos sa pagdoktor, hindi kayo pwede Mami, hindi ba dapat masaya kayo para sa amin? Aba, huwag mo akong didiktahan ng dapat kong maramdaman.
Hindi kayo marunong tumupad sa kasunduan. I am so disappointed, Pai. And you listen, young man. Magmula ngayon, kalahati na lang ng allowance mo ang matatanggap mo. Ay, nako, kids! Behave! Kundi wala kayong gifts. Oh, halika na. Pila na dito sa lolo. Magmano na para makuha na yung gifts niyo. Pila-pila! Pai, are you okay? Yeah, I'm okay. Papasok lang muna ako sa kwarto sandali, ha? Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Hindi, magpapahinga lang ako. Sandali lang. Samahan kita. Hindi, kaya ko na to. Okay lang. Bakit biglang umalis yung asawa mo? Nakita lang kami paparating eh. Ang suplada naman yan. Hindi ho, ate. Medyo sumama ang pakiramdam kaya pumasok sa kwarto. Sumama ang pakiramdam. Alam mo yung asawa mo, parang hindi marunong makisama. Palagi pa siya nakasimangot. Anong gusto niya? Sa kanya pa kami makikisama. Dapat makisama siya. Hindi ho, ate. Talagang mahihain lang ho si Pai. Tsaka, unang Pasko niya dito sa atin. Hayaan nyo, ibababa ko siya mamaya. Kain mo muna kayo sa baba. Okay. Sige po. O, kumusta naman ang bakasyon ninyo? Ma, okay naman po ako dito. Masaya naman po. Anak, umiiyak ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Ma, hindi po. Sinisipon lang ako. Malamig kasi yung panahon eh. Ayos ka ba dyan talaga? Ma, don't you worry. Ayos lang ako. Ma, miss ko na kayo. Mag-ingat kayo ni Daddy, ha? Grabe. 4 chapters pang re-reviewin ko. Anong oras na? Mama, matulog ka na. Masama sa'yo at saka sa baby yung nagpupuyat. Hindi, kaya ko to. Hirap lang naman akong umupo ng matagal eh. And besides, ayokong bumagsak sa exams natin, no? At isa pa, gusto kong patunayan sa mga in-laws ko na kaya nating mag-excel kahit na ganitong buntis na ako. Sandali. Kailangan ko munang mag-CR. Oh, samahan kita. Wag na. Mag-review ka na lang dyan. Pai! Pai! Pai? Pai? Pai, bakit? Bakit? May dugo! Halika, dadali kita sa ospital. Halika na. Halika. Dinugo si Pai dahil sa stress
at sobrang pagpupuyat para sa kanyang school requirements. Mismong ang kapatid ni Manny na si Dr. Army na isang obstetrician gynecologist ang umaasikaso kay Pai. Pinaiwan silang mamahinga ng ilang linggo. Ngunit imposible iyon para kay Pai na determinadong tapusin ang kanyang pag-aaral. Kumusta ka na, anak? Anong nararamdaman mo? Okay na po ako, Dad. Complete bed rest lang naman daw po ang kailangan eh. Buti nga po yung professor namin pumayag na magme-makeup exam na lang po ako. That's good. Anak, bakit ba ang ref mo ay halos walang laman? Prangkahin mo ko. Tinitipid ka ba ng asawa mo? Manamahan, alam niyo naman pong hindi magagawa ni Manny yan sa akin eh. Baka naman siguro yung biyanan mo. Siguro tinitipid ka sa sustento, ano? Ma, hindi po sila ganon. In fact, very supportive nga po sila sa amin ni Manny eh. Hindi lang po talaga kami nakakapag-grocery ni Manny lately. Halika, anak. Inumin mo to. Kahit mapuyat at mapagod, itinuloy pa rin ni Pai ang kanyang internship. Ngunit sadyang naging mahirap ang kanyang pagbubuntis. Yung po, misis. Hindi niyo pa po. Push lang po. Natin na. Pambihira. Kulang na kulang tayo sa mga staff ngayon ah. Asan na si Pai? Duty niya ngayon, di ba? Jun, Pare, asan si Pai? ako na muna dito. Ha? Di ba hindi mo naman duty ngayon? Ang alam ko si Pai ang kasabay namin dito ngayon eh. Nasaan ba siya? Eh, masama ang pakiramdam eh. For the meantime, ako na muna ang pupuno ng required time niya. Ano? Pwede ba yun? Jun, ako na. Sige, misis. Sige rin. Sige. Hindi pa. Teka. Ako na. Oh, dito. Bakante dito. Hinahanap ba nila ako? Oo, sinabi ko masama ang pakiramdam mo. Eh, totoo naman, di ba? Pumiga ka muna dyan. Naku pa, bawal to eh. Oras ng duty ko. Ma, akong bahala. Kesa naman may mangyari sa baby natin. Ako nang bahala sa mga responsibilities mo. Matulog ka muna dyan. Sige na, higa na. Salamat pa. Oh, ayan, dahan-dahan ha. Oh. Ano ba? Okay? Ha? Okay ka, ha? Thank you. See you later, ha? Matulog ka dyan, ha? Love you. Love you. Unfair yun ha. Pumapasa si Pai dahil si Manny ang gumagawa ng responsibilities niya as an intern. Oo nga. Samantalang tayo, binubuo natin ang required number of hours natin. Di ba? August 1991 nang mga naksipay sa ospital ng mga Kalayan sa Lucena. Mismong ang ina ni Manny ang nagpaanak sa manugang. Ayan na! Babae ang apo ko! Babae ang apo ko! Wow, ang ganda! Ang gandang bata! Ang ganda ng apo natin! Congratulations sa iyo! Pai, congrats! I love you, Pai. Babae, anak natin. If it's okay with you, Ma, dito muna kami magpa-practice ng profession namin. Pwede rin kaming tumulong sa hospital natin. Well, good. Pai can assist in consultations and emergency procedures. Tingnan mo nga yung bata. Uy, ang gandang bata. Pumayag din ang mga magulang ni Manny. Nanatili sa Kalayan Medical Center ang mag-asawa ng 1 buwan hanggang sa... Kasi lumalabas, kinukonsinti natin sila. Uy, nakakatulong naman sila sa ospital natin. Oo nga man, nandun na ako nakakatulong. May silbi, oo, kahit pa paano. Pero come to think of it, Ma,
umaasa lang sila sa allowance na nakukuha nila sa atin eh. Eh, paano sila matututo? Ang sa akin po, lalaki si Manny. Pamilyadong tao na yan. I just want him to be stronger. I want him to get out of his comfort zone. Eh, kung ganito po tayong ganito eh, hindi na matututong magbanat ng buto yung mga yan. And I'm sure, pati yung trabaho sa bahay, aasa na lang yan ang aasa sa maid. Sige ate, kung gusto mo huwag kaming umasa sa inyo, aalis na lang kami. Matapang ka. Eh kung yun ang pinapalabas mo eh. Na kinukonsinti lang kami, na hindi kami marunong magbanat ng buto. At ako ba ngayon lumalawas sa masama? Well, kung talagang gusto niyo umalis, sige. Umalis na kayo. Huwag niyong patagalin, ha? Kaya lumayas na kayo! Talagang aalis kami. Halika na, Pai. Halika na. Makikita nila. Nakain natin umasenso kahit na wala sila. Sige na, sakay na. Nagsilbing hamon para sa mag-asawa ang pag-alis nila sa tahanan ng mga magulang ni Manny. Pareho silang determinadong magtagumpay sa kanilang propesyon at panatilihing buo at magtatag ang kanilang pagsasama. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit unti-unti rin silang nakabangon muli sa mga dagok na dumating sa kanilang relasyon. Samantala, isa-isa nang nagdatingan ang mga biyaya. Kabilang dito ay ang paglabas ni Pai bilang commercial model para sa isang hair product. Ganda-ganda. Naku, Iha, you should make more commercials kasi ang ganda-ganda mo at saka perfect ang diction mo. Diba? Hindi ka tulad ng iba dyan. Alam mo na yung... Naku, dahil ayoko na lang magsalita. Sige ha, we'll see each other later. Thank you po, Direk. Bye. Hi, Manny! How are you? Buti. Sige. Bye. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anything wrong? Manny, alam ko may problema ka. Sige na, come on, tell me. Pai, bad news. Hindi ako pumasa sa neurology. Ha? Pagkaraan ng 2 taon, nasundan pa ng isang anak na babae ang panganay ni Manny at Pai. Mas lalong naging matibay ang samahan nila. Pero nadagdagan din ang mga responsibilidad at mga pressure ng pagiging mga magulang. Nang dumating na ang oras para sa kanilang mga board exams, pakiramdam ni Manny at Pai, hindi pa sila handa para sumailalim dito. Ngunit ang ina ni Manny ang nagpalakas ng loob nila. Kaya naman, pilit nilang pinagsabay ang pag-aaral at ang pagtataguyod sa kanilang pamilya. Say, Alice. Mama! Mama! Okay, good. Mama! Oh, bakit? Ayun ang resulta ng board, oh. Tingnan mo! Tingnan mo! Ayun ang pangalan mo. Ayun ang pangalan ko. Oo! Pumasa tayo! Pumasa tayo! Ay, naku! Pumasa tayo! Sunod-sunod ang pagdating ng swerte sa buhay ni Manny at Pai. Naging resident physician sila para sa isang health insurance company. Nagpakadalubhasa rin si Pai sa dermatology at si Manny sa cosmetic surgery. Tuloy-tuloy din ang pagiging commercial model ni Pai at ang pag-guest ni Manny sa Mel and Jay. Pero sadyang hindi mapipigilan ang mga pagsubok sa buhay. Taong 2002, nang sumakabilang buhay ang ama ni Manny dahil sa pneumonia.
kids. Ate, condolence. Dito tayo. Hindi kayo makikita dito sa likod. Sayang ang aming mga beauty. Ano kaya, darling? Suit ko yung salamin ko para mukhang gwapo. Naku, wag na. Magmumukha kang matanda. Sige na, wag na. Ganyan na lang. Yung makeup ko, what do you think? Okay na ba? Naputla eh. Ma, nakasimangot ka na naman. Baka malata ka na naman nila. Hindi naman ako nakasimangot mo. Ilang taon mo na ba nakakasama ang pamilya ko? Hindi ka pa rin ba sanay? Teka, galit ka ba? Ako pa ba sa tingin mo may diferensya? Ang boses mo. Eh kahit naman anong gawin ko, ayos sa akin yung pamilya mo eh. Tama na. Baka marinig ka nila. Okay, everyone. Simulan na tayo, ha? Smile. Say cheese. 1, 2. Ma'am. Madam, ngiti po kayo. Kasi po, nakasimangot kayo eh. Pangit po. Ay, nako. Hindi mo talaga maintindihan kung tipid lang talagang ngumiti or talagang suplada. Okay, everybody. Bilisan natin. Nangangawit na yung pangako eh. Sige, simulan tayo. Oo, sige na. 1, 2. Ma'am, dikit po kayo ng konti kay sir, ma'am. Kasi po, kalahati na lang ng katawan yung nakukunan eh. Naku, ano ba? Cause of delay. Palibhasa successful na sa kanyang career. Manny, pagsabihan mo naman si Pai. Iya, please cooperate. Family portrait ito. Mapipreserve ito. Not to mention, binabayaran natin yung araw ng photographer. Manong makasama sana yung asawa mo. Bye, please. Kasama ka naman. Kids, let's go. Tara, uwi na tayo. Dali, labas. Bakit ito? Manny? Ano ba naman yan? Ano yan? Ano ba? Hindi mo ba kayang gawin yung asawa mo? Ganun naman eh. Mula pa noon, wala na akong ginawang mabuti sa mata ng mga kamag-anak mo. Pai, alam mo hindi totoo yan. Akala mo pa hindi ko alam kapag nagpaparinig sila? Magsalita ako, may reklamo sila. Tumahimik ako sasabihin nila, supladang asawa mo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Manny. Kahit kailan, wala silang narinig na reklamo sa akin, pero hindi pa rin nila ako matanggap. Tapos ngayon, ikaw na nga lang itong kakampi ko. Awahin mo pa ako. Pai, hindi naman kita inaaway eh. Hindi ko rin naman gusto yung mga narinig ko sa loob.
fighting? Daddy, are you fighting? I'm sorry, Ma. I'm sorry din. Inaamin ko naman eh. May mali din ako. Maybe I should exert more effort. Napikon na kasi ako eh. Sa mga reklamo at parinig nila. I'm sorry, hindi ako nakapagpigil. I'm very, very sorry. Let's forget about it na lang. Okay? Ma, I love you. I love you too, Pa. Taong 2003 nang unang may mag-alok kina Manny at Pai ng isang segment sa isang early morning TV show. Nadagdagan din ang kanilang celebrity clients. Kabilang dito ang TV host na si Love Anyover na siyang nagrekomenda kina Manny at Pai sa programang Unang Hirit. Dahil dito, lalong kinilala ang mag-asawa bilang mga iginagalang at pinagkakatiwalaang dalubhasa sa dermatology at cosmetic surgery. Dok, ano ba yung cause nga pala, unang-una, nung excessive sweating or sobrang pagpapawis? Isa dyan cause is yung kung may thyroid problem ka. So, ang tinatawag dyan, hyperthyroidism. Dok, nga ba nagkakaroon tayo ng scars? So, syempre kasi, yung iba kasi mga tao, hindi nila maiwasan pag nagkaroon sila ng bulutong. Pag yung parang brown skin na siya. Tuyo na siya? Oo, yung pinangigigilan na nila. Ang number one, yung non-invasive tayo, pwede tayong gumamit ng deodorant. Or pwede rin yung Botox. Yung pore size, syempre hereditary yan. I see. Oo, kung oily ang balat mo o kaya prone ka sa acne, talagang lalaki yung pores. Yan. Naku, maraming salamat, Doc. At kung may iba pa silang concern sa pagkapaganda, saan po silang pwedeng pumunta? Saan kayo pwedeng konsultahin? Well, they can email us at drkalayan_unanghirit@gmanetwork.com. Kung may karagdagan po kayo katanungan kayo, of course, Dr. Kalayan, pwede po silang sulatan. Saan po, Doc? Oo, sa unang hirit _ at drkalayan@gmanetwork.com. Pai? Wow, thank you! Thank you! Ang ganda! Mama? Ano to? Buksan mo. Wow! Ang ganda! Thank you very much, Manny. Happy anniversary. Happy anniversary. I love you. Ang ganda. Mas marami pang anniversaries para sa atin. Mas marami pa talaga. Magpakailanman.
ngayong gabi mga kaibigan. Ngayon ang tinitingala ng mga kalalakihan. Walang iba kundi si Dr. Manuel Calayan. Okay. Doc. Thank you. Yan. Parangal ng bagong mukha ng tagumpay kay Dr. Manuel Calayan. Naku, Doktor, nakakatuwa naman pala inyong love story, ha? Teka muna, ang tanong ko ganito. Bakit ba kayong dalawa nagmamadali? Bakit hindi nyo nahintay na makapagtapos na kayong lahat? You know, bago kayo nag-asawa. Sino bang masyadong in love kanino? Hindi ba? Ako. Bakit? Kasi baka makuha pa eh. Maraming karibal, Doktor. Hindi ko naman kasi pinapansin eh. O, paano ka nakuha ni Doktor? Doon sa mga naliligaw sa akin nun, siya yung, syempre, may itsura, tapos matalino. Oo. Nakita ko yun sa kanya talaga eh. So sabi ko, syempre kung magkakaanak kami, syempre gusto ko medyo matalino yung binhi? Yung ganun ba? Yung binhi ng anak mo, may dalang katalinuhan. Oh, I see. Okay. Ikaw naman, Doktor, bakit naman si Doktora Pai? Nung nakita ko siya parang eto na. Ako yung dating eh. Hindi mo pa kilala, alam mo siya na. Nakita ko na agad sa mukha niya eh. Parang, kasi suplada to. Hindi isang tanong, isang sagot siya noon. Lalo ako na-challenge doon. Ibang lalaki, Doktora, maiinis na sa'yo, di ba? Oo nga eh. Pero ito, pursigido, kaya sabi ko, medyo ano to, iba talaga. Ikaw din ba nagkaroon ka rin ng, yung parang gano'n, love at first sight sa kanya? Hindi. Yung nakita kong talagang pursigido siya, kahit na hindi ko siya pinapansin, yung gano'n, sabi ko, mukhang seryoso to. Oo. Dok, bakit ka na-interesado sa cosmetic surgery? Hindi siya morbid. Yung pagkagandahin mo lang yung tao. Pero well person siya. Wala siyang sakit. Hindi siya, hindi siya terminal. Ayoko nang ganun. Pag ikaw ba nagpaganda ng babae, Doktor, based ba yan sa your Yes. standard of what is beautiful? Yeah. Pero tinatanong ko rin kung ano yung sa kanila, kung ano yung gusto nila. Meron ba lumalapit sa yung gusto kong kamukha ako ni Angelina Jolie? Way back 3 years or 5 years ago, may pumunta sa akin, dala yung picture ni Elvis Presley. Ay! Gusto maging kamukha. Kamukha siya. Gusto niya talagang eksaktong kamukha niya. And he's ready to pay me 5 million daw. Ano sabi mo? Ay, wala, tinurn down mo. Turn down. Hindi pa pwede yun. Hindi pwede yun. You're in dermatology. Ito ba sinadya ninyo? Ako, mahilig talaga ako. Gusto ko magpaganda rin eh. Oo. Sa sarili ko, sa ibang tao. So si Doc, ganun din. So sabi ko, buti pa instead of surgery, mag-cosmetic surgery ka para yung mga pinapaganda kong skin, mapagandahin mo rin yung kung anong kailangan nila, ganun. Oo. Has it ever happened na kayong dalawa nag-away o hindi nagkasundo sa isang pasyente? Yung eye for beauty niya at saka ako, halos pareho din. So, for example, may patient for nose lift. Tatawagin din niya ako, okay na ba itong height na to? Yung proportion sa face. Si Doktora ba, pwedeng sabihin natin, hindi napapangit ito? Ganun talaga siya nung pa. Mahilig niya magpaganda. Every 5 years, nagpapakuha ko nung solo picture na yung talagang close-up. Kasi gusto ko makita, baka meron na nagsasag, baka may eye bags na ako. Oo, talaga? Sa kanya, hindi ka namiminta sa kanya na, tika mo na, sweetheart, medyo malaki na yung tiyan mo. Kasi sasabihin niya, ang dumi na ng mukha mo, ha? Hindi kita hahalikan. Ano kaya, Doc, ang matututunan ng televiewers natin sa buhay ninyong mag-asawa? Determined to be successful in career at saka in family. Saka makinig sa magulang. Would you like your daughters to be doctors too? Lahat silang tatlo gusto nila maging cosmetic surgeon, maging dermatologist. Ano bang masasabi mo dun sa nagsasabing mayayaman lang naman daw ang pwedeng mag-avail o magpaganda? Flexible naman yung... Reasonable? Reasonable yung price. Depende kung ano yung sa pasyente, kung kaya or hindi. Bumababa kami. Doc, maraming salamat sa inyo, ha? At pinahintulutan yung gamitin namin ang inyong love story para magsilbing inspirasyon sa ating mga televiewers. Doktora, thank you very, very much. Thank you. Maraming salamat. Okay. Thank you, Tita Mel. Sa GMA, magpakailanman. Thank you very much din. You are so welcome. It's our pleasure. Tsaka may ano rin, yung iba nating gusto pasalamatan sa success natin. Yes. Sige, yes, go. yung unang-una, yung mga magulang namin. Okay.
Tsaka sila Shirley Pizarro, Oo, Jessica Rodriguez. Oo. Ricky Escudero, Wilma Galvante, thank you very much. Oo. At saka sa lahat ng naniniwala sa amin, thank you. Sa mga sponsors namin, kahit sa unang hirit. Unang hirit. Hindi ko nababanggitin marami, pero Marami thank you yun. sa kanila. Tsaka sa mga artistang hawak natin, word of mouth nila. Oo, that's right. Okay, thank you very, very much. Thank you. Thank you. Hindi nito mababago kung ano ang inilaan ng kapalaran. Ganito marahil ang kwento ng pag-iibigan ni na Doctors Manny at Pai Calayan. Ilang ulit nilang napatunayan ang tatag ng kanilang pagsasama. Kaya naman, maging sa kanilang napiling propesyon, ay pinagpapala rin sila. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.